Ang Gilas Pilipinas ay may malaking hamon na haharapin ngayong Pebrero at ang kanilang pagsali sa Doha Pocket Tournament ay isang malaking bahagi ng kanilang preparasyon para sa mga darating na laban, lalo na sa FIBA Asia Cup qualifiers. Bago ang lahat ng mga inaabangang laban, magsisimula ang Gilas sa Doha, Qatar, kung saan makakatapat nila ang mga malalakas na oponan tulad ng Qatar, Lebanon at Egypt. Marami ang nagtatanong kung bakit nga ba sumali pa ang Gilas sa tournament na ito, lalo na't sobrang dikit ng kanilang schedule sa mga darating na linggo. Kung babalikan natin ang sinabi ni Coach Tim Cone, ang dahilan ng Gilas sa pagsali sa Doha Pocket Tournament ay hindi lang para sa third window ng qualifiers, kundi para din sa mga susunod pang kompetisyon. Ang pangunahing layunin dito ni CTC ay ang mailagay ang koponan sa isang pressure-packed na sitwasyon kung saan masusubok ang kaniyang mga manlalaro hindi lang sa mga physical na aspeto kundi pati na rin sa kanilang mental toughness. Isa itong hakbang para kanilang matutunan kung paano mag-adjust at makapagsagawa ng tamang desisyon kahit nasa ilalim ng matinding pressure. Kung titingnan natin, hindi rin naman simpleng laban ang makakaharap ng Gilas sa Doha, lalo na sa kanilang unang araw. Sa February 15, 2 laro sa isang araw agad ang kanilang kakaharapin. At 1:30 AM, Qatar ang kanilang makakalaban na kasalukuyang number 92 sa world rankings. At bagamat hindi kasing lakas ng ibang koponan na kanilang makakalaban sa Doha Pocket Tournament, ay hindi pa rin nila ito pwedeng maliitin, lalo na sa huling laban ng Qatar noong second window ng qualifiers tinalo nila ang koponan ng Iran. Kung tutuusin, ang Qatar ay may mga magagaling na manlalaro, kaya tiyak na magandang pagkakataon ito para sa Gilas na mapabuti ang kanilang depensa at koordinasyon bilang isang team. Samantala, pagkatapos ng laban nila sa Qatar, hindi pa dyan natatapos ang kanilang araw. Sa perayang araw na yon at 11 PM naman ay kanilang makakaharap ang koponan ng Lebanon, isang team na kilala sa kanilang lakas dito sa buong Asia. Ang Lebanon ay kasalukuyan namang nasa number 28 sa world rankings at isa sa mga matitinding kalaban ng Gilas, hindi lang sa torneyong ito kundi even sa buong Asia. Sa larong ito, magiging malaking test sa Gilas ang kanilang endurance at mental toughness. Hindi biro ang 2 laban sa isang araw. At dito masusubok kung paano nila kayang mag-adjust mula sa isang laro patungo sa susunod. Samantala, pagkatapos ng 2 laban sa February 15 ay makakapagpahinga naman ng kaunti ang Gilas bago sila muling humarap sa isa pang laban. At kontra naman yon sa Egypt sa February 17. Ang Egypt naman ay currently at number 38 sa world rankings. At tulad ng sa Lebanon, may mga malalakas din itong manlalaro na kayang magbigay ng problema sa Gilas. Kaya't sa bawat laban, hindi lang ang skill set ng mga players ang magiging sukatan, kundi pati na rin ang kanilang pag-iisip at diskarte sa pagharap sa mga magkaasunod na matitinding laro. Dahil sa ganitong schedule, talagang magiging challenge ang buong February para sa Gilas. At ang lahat ng to ay bahagi nga ng long-term strategy ni CTC para sa oponan. Kung saan ang mga may hirap na laban tulad ng sa Doha Pocket Tournament ay tila magiging stepping stone para sa mga mas malalaking laban sa hinaharap. Mahalaga ang experience na makukuha ng Gilas sa tournament na ito. Hindi biro ang makalaban ng mga top tier na team sa international basketball. At yung matindi pa nga dito ay yung kanilang 2 games in 1 day. Samantala, isa pa sa mga challenges na kaharapin dito ng Gilas ay yung mga physical demands ng ganitong klaseng schedule. Ang mga players ay kailangan magtulungan hindi lang sa laro, kundi pati na rin sa kanilang recovery. Mahalaga ang tamang pagpapahinga at pagtutok sa kanilang kondisyon upang hindi magka-injury sa mga susunod na laban. Lalo na't malapit din at kasunod lang din ito halos ang third window ng FIBA Asia Cup qualifiers.
Habang ang schedule ng Gilas ngayong Pebrero ay puno ng pressure, malaking bagay ang magiging epekto nito sa kanilang long-term performance. Kaya nga inilagay ni CTC sa isang mas mahirap na sitwasyon ang koponan ay para rin naman sa kanilang pagpapalakas. Sa huli, lahat ng pagsubok na ito ay magiging basehan sa kanilang pag-improve bilang isang team. Sumatotal, kahit ano pa man ang maging resulta ng mga laro ng Gilas sa Doha Pocket Tournament, tiyak na magiging malaking benepisyo naman ito para sa kanila. Ang malalakas na teams na kanilang makakaharap ay tiyak na magbibigay sa kanila ng mga valuable lessons and experiences na magiging daan naman para mas maging competitive sila sa mga susunod pang international tournaments. At gaya nga ng sinabi ni Coach Tim Cone, ang mga ganitong klaseng torneo tulad ng sa Doha, Qatar ay hindi lang para sa kasalukuyang kompetisyon, kundi para sa mga susunod at darating pang laban ng Gilas. Kaya't kahit na mahirap at puno ng pressure ang schedule ng Gilas ngayong Pebrero, tiyak na magiging malaking factor naman ito sa kanilang improvement. Sa bawat hamon, matututo ang team at patuloy na maghahanap ng paraan upang mas maging mahusay. At sa huli, ang mga ganitong pagsubok ang mas magpapabuo sa kanila bilang isang team at maghahatid sa kanila ng tagumpay sa mga susunod pa nilang laban.